bisita. Babasahin po siguro natin yung aklat po ng mga Ikalawang Korinto, Kapitulo 7, unang pahina. Sorry po. Ikalawang Korinto, Kapitulo 9, versikulo 7. Basahin po natin mga ginagawa. Ang sabi ko rito, mga kapatid, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Amen. Ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kanya. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Amen. Sa ating pong binasa dito, mga minamahal, kung ating pong pagbulay-bulayan ang talatang ito po ay nakatutungkol sa pagbibigay, mga kaloob ng mundo. Marami po sa atin na gumagawa ng isang mabuting bagay. Ito po yung mga tumutulong po tayo sa labas ng church, nagbibigay po tayo ng mga donation sa loob po ng church, o tumutulong tayo sa ating mga kapatiran. Ito po yung napatutulong po dito. Mga sa talatang ito ng ating binasa. Ito po ay sa pagbibigay. So ang tanong mga minamahal, paano po ba tayo magbigay? Ano ba ang paraan po natin upang tayo ay pagpalagi ng ating mga Panginoon? Magbibigay po ako ng halimbawa, mga kapatid. Binigyan tayo ng Diyos ng 6 na araw upang tayo ay magtrabaho. Amen? Sa lahat ng mga aspeto upang maibigay natin ang ating mga pangangailangan sa araw-araw. Sa ibig sabihin, 100% ang ibinigay ng Diyos sa atin. Amen? 100% ang ipinagkatiwala po ng Diyos sa atin sa loob ng 6 na araw. Amen? Ngayon, doon sa 100% na yun, sa talatang binasa po natin kanina, ang sabi po kasi roon, magbigay ayon sa ipinasya ng iyong puso. Amen? So, paano natin atiin yung 100% na yun upang tayo ay tumulong sa ating mga kapwa o kaya naman magbigay ng mundo o kaya naman magtuloy sa bahay ng Diyos. Ano ang pangangarap natin? Ano ang sukatan natin sa mga bagay nito? Brad, Pastor! Kunti lang po ang makayanan ko. Ito lang po ang maibibigay. Pastor, ako naman po, higit pa sa hinihingi ng Diyos ang ibibigay. So, basahin po natin ang Ikalawang Korinto. Medyo akin lang po tayo ng mga. Chapter 9, verse 6. Kung ano po ang ani, ibigay ng kaunti at ang nagbibigay ng marami. Ang sabi po ito sa versikulo 6, datapot sinasabi ko ang nag-aasip ng bahagya na ay maghahani naman ng bahagya. Amen? At ang nag-aasip ng sagana ay maghahani ng sagana. Gaano po kasarap pakinggan ang mga salita ng Diyos. Amen? Kung ano ang iyong ipinasya ng iyong puso, yun po ang tatanggapin po natin. Amen? Kung nagbigay ka ng kaunti, ayon sa ating binasa, yun lamang yung tatanggapin. Kung nagbigay ka ng madami, magtatanggap ka ng sagana.
Amen. So, bakit, ang sabi nga po, ang sinabi ko nga po kanina, sa loob ng 6 na araw, ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ng 100%. Sa ikapitong araw, itong linggo na ito, hinihingi naman po ng Diyos yung 10%. Ito po yung tithes na tinatawag. Para po sa ating mga bisita, basahin po natin ang Malachi 50%. Praise the Lord. Verse 10. Ang sabi ko ng ating mahal na Panginoon sa talatang ito, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamali. Dalhin ninyo ang ikasampung bahagi sa kamali. Ang sabi ko ng ating mahal na Panginoon, dalhin ninyo yung 10%. Halimbawa, pumunta tayo ng 1,000. Yung 100, kailangan po natin ibigay sa Panginoon. 10% lang po ang hinihingi ng ating mahal na Panginoon. At yung 90% may iwan na po sa ating mga minamahal. Ano po pangako ng Diyos? At subukin ninyo ako rito, ang sabi ng Panginoon. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon, na mga po, kung hindi mabubuksan sa inyo ang mga dumawang sa langit at iuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid ng lalagyan. Ayun po yung pangako ng Panginoon. Yung 10% po na hinihingi ng ating mga Panginoon. Kapag kulang ito ay ibigay natin sa gawain ng Panginoon sa tahanan ng Diyos, pagpapalain po daw tayo ng ating mga Panginoon, ng ating mahal na Panginoon. Amen? 90% ang nag-iwan sa atin doon po sa 2 Corinthians na binasa po natin kanina, nasa sa inyo na po, kung sa 90% na yun, kung magkano po ang ibibigay po ninyong tulong sa iglesia ng Panginoon. At tayo po lahat ay tumayo. Praise the Lord. At lumanahin sa Panginoon bago tayo pagkaloob ng ating mga handog. Praise God. O purihin ka, mahal na Panginoon, sa mga sandal nito, O Diyos, sa iyong patuloy na kabutihan, sa iyong patuloy na paggabay, pagmamahal sa pagsasamin. Salamat po, Panginoon, na patuloy na dirinig ko po ang iyong mga anak, yung mga lingkod, Panginoon, upang sa mga pangangailangan ay iyo pong mag-ibigay. Salamat po, Panginoon, sa patuloy ng pagpapala na ibigay niyo sa amin, Panginoon. Kayo na siya unang nagbigay, kaya naman po, Panginoon, marapat naman po, Panginoon, ang magbigay din naman. Salamat po